Aking mahal na bayan, kapwa Pilipino, hanggang kailan natin titiisin ang pangarap? Hanggang kailan natin haayaang yukaran ang ating dangal? Hindi ba't sapat na ang ating mga luha, ang ating mga hinanakit, ang ating mga sigaw na hindi nila pinakikinggan? Tayo ay sinilang ng may karapatan, may dangal at may sariling kakayahang namuno sa ating bayan. Masyado na tayong inaapi at pinagmamulupitan ng mga mananakot na Kastila. Huwag mo kumusayin. Nawa ito'y maging daan, maging ilaw, pag-asa para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang aking nobelang Norme Tangere. Isabel, maghanda ka ng isang piging sa aking bahay upang salubungin si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Ako na ang bahala, Kapitan Tiago. Ano ba ang piging ni Kapitan Tiago sa katapusan ng Oktubre? Oo, malapit sa ilog yung Binondo. Iniisip ko na nga kung ano yung sumusunod ko. Ako rin! Marami kong dadalo kasi si Kapitan Tiago ay kilala sa pagiging bukas palad. Ang pamamahala sa Pilipinas ay ibang-iba sa Madrid. 20 taon na akong narito, kaya alam ko ang lahat. May kaugnayan ba ito sa pag-aangkat ng tabako? Hindi mo ba naiintindihan? Ang tunay na problema ay katamaran ng mga Indio. Paumanhin, Padre, pero nasa pamamahay tayo na sa Indio. Iba si Kapitan Tiago sa kanila. Makatikim lang kayo ng tinola. Tinola? Paano ba yung prutas na luto? Padre Damaso, hindi ba kayo nasiyahan sa San Diego? Hindi! Ako ba ang pinarusahan? Matapos bahukay ang bangkay na sang ere? Ang general ay vice-real patrono. Noon, Hindi mo maaari hindi pinakikalaman ng makura. bukuyin mo ngayon sinabi kung ipapaalam ko ito sa general. Huwag nang pagtalunan! Oh, Guevara! Maligayang pagbabalik, Ibarra. Ang iyong ama ay isang marangal na tao. Maraming salamat po, Ginoo. Mga Ginoo, ikinagagalak kong ipakilala si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yumaong Don Rafael. Mag-ingat ka sa Padre. Magandang gabi po, Padre Damaso. Ikinagagalak ko kayong makilala. Magandang gabi, Don Rafael. Don Ibarra, ako si Kapitan Tinong ng Tondo. Nais kitang bitahan sa pananghalian bukas. Paumanhin, ngunit pupunta na po ako sa San Diego. Ganun ba? Sa susunod na lamang iyo. Pwede ba yun? Ginoo, nakahanda na po ang hapunan. Maraming salamat. Ako ay susunod. Dapat lamang ako umupo dito. Si Padre. Halina kayo at pagsaluhan ang aking tinola. Narito na po ang pagkain, Padre.
Magdasal muna tayo. Ite nos indukas, ititasyenem, celebera, nos amalo, amen. Amen. Kumain na tayo. Dong Ibarra, 7 taon ka na nawala. Hindi mo ba naaalala ang Pilipinas? Ang bayan na Plymouth, ngunit ako hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Na hindi ko agad nalaman ang nangyari sa aking ama. Ano-anong bansa ang inyong napuntahan? Inglaterra at Alemanya, doon ko natutunan ng Ingles. Ngunit hindi masyado ang Kastila. Yan lang ba ang iyong natutuhan? Sayang ang gasto sa iyo. Kahit pala ang Europa ay may mahinang edukasyon. O sadyang lang ikaw lang ang may mahinang utak. Pamanhin, Padre. Ngunit hindi na ako yung bata na madalas na kasalo sa aming maralitang hapag. Senyoras, paalam na po ako. Salamat sa akunan, Kapitan Tiago. Di mo ba hihintayin si Maria Clara? Pasensya na po. Babalik ako sa makalawa. Kita ninyo? Ganyan ang epekto ng pagpapadala ng Indio sa Europa. Nagiging mayabang. Dapat ibagbawal ito. Walang nagbago sa aking bayan. Parang panaginip lamang ang 7 taon ko sa Europa. Krisostomo, Ginoo, pumanhin ko ikaw ay aking nabulat. May nais lamang akong sabihin. Mag-ingat ka. Huwag sana sapitin mo ang sinapit ng iyong ama. Sinapit ng aking ama? Ano ang nangyari? Nais ko malaman. Hindi mo alam? Siya na bilanggo at kamatay. Kaya bilanggo? Saan ang kadanginan naman? Samahan mo ako sa kwartel at ipapaniwalag ko. Marami ang nainggit sa iyong ama, lalo na si Padre Damaso. Pinagbintangan siyang irehe dahil hindi nangungumpisal. Mula noon, lagi siyang pinaparinggan ng sermon. Isang dating artilyero, may kolektor ng buwis, ang inapi ng mga bata. Ito ang bahay ni Dr. Benedicto. Bibi ang bibi ko. Aba, tingnan natin ngayon. Tama na yan! Ikulong niyo yung mamamatay tao na yan! Huwag na! Hindi na ako tatakas. Sige! Kulong niyo yan! Pinatarangan siyang erehe at pilibustero. Higit pa sa isa na mamamatay tao. Wala ba tumulong sa kanya? Hindi ba siya napatunayan ng Inosente? Tanong ni Ibarra. Huli na, bago lumabas ang katotohanan, siya ay nakasikip, nanghina, nawala. Ngunit matagal na namayapa ang ama ni Ibarra sa loob ng bilangguan. Hindi lang ako pagod at nalulumbay. Sana'y kasama ko sila sa kabilang ibayo ng ilog. Oh Maria Clara, kailan kita muling makikita ulit? Krisostomo, anak ko, saklolo. Tawad ama, habang kayo nahirapan, ako'y nagpapakasaya sa Europa. Kumusta mga binibini? Magandang gabi po, Padre. Maaari na kayong umupo. Marita, ayusin mo kayo palagi. Magandang dilaga. Kapitan, Maria, ako'y mauna na. Paano? Sige po, Pat. Mag-iingat po kayo. Siya si Don Tiago de los Santos. Mayaman, mabait, matalino at malapit sa simbahan at pamahalaan. Salamat po, Kapitan. Mag-aral ka rito kapalit ng paninigbihan. Opo, Padre. Noong nabubuhay pa ang mga magulang ni Maria Clara, noon ay pinagdasal nila sa Birhen ng Ubando na sana magkaanak na sila. Sa kalaunan, ay nabuntis siya at dumating ang araw sa kanyang kapanganakan.
ganda ng bata. Ang pangalan niya ay Maria Clara. Ikaw ay ang aming munting biyaya. Santiago, alagaan mo siya. Napayaman ni Don Tiago ang kanyang kabuhayan, ngunit nanghina si Pia matapos isilang si Maria Clara. Ito, ang donasyon ko para sa simbahan. Napakagandang bata. Ngunit sila, bakit hindi siya kamukha ng kanyang mga magulang? Ano ka ba? Siya ay pinaglihi kay San Antonio. Don Rafael, tila nakakaunawa ang ating anak. Tila may bagay siya sa puso. Di na ako magtataka sa iyong kabaitan. Mapayag naman sa iyo sa isang pasisyasan. Walang duda siya. Tayo na, Clarita. Kaumagahan, pumunta si Maria Clara sa simbahan kasama si Tia Isabel. Di nagtagal, nag-aya rin siyang umuwi upang mamahinga. Clarita, mas mainam ata nasa Malabon ka na lang muna. Ang iyong ninong na si Padre Damaso ay hindi nasa San Diego. Pinsan, ano ka ba? Mas hiyang ang iyong anak sa San Diego at naroon din si Crisostomo Ibarra. Ho? Ah, tama. Nagpasya nga pala si Crisostomo dito. Hindi ho ba kayo nagbibiro? Teka tiya, mag-aayos muna ako. Sabik na sabik si Maria Clara sa pagbabalik ni Crisostomo at siya ay nag-ayos para paghandaan ang pagbabalik ng kanyang minamahal. Maria Clara! Crisostomo, ikaw ba ay nalimot sa akin? Panigurado may nakita kang mga babaeng hermoso at katangi-tangi. Maaari ko bang kalimutan ng babaeng may-ari na aking puso at isipan? Hanggang ngayon ay palabiro ka pa rin, mahal ko. Palabiro? Hindi ako nagbibiro aking mahal. Naalala mo pa ba ito? Oo naman, yan ay binigay ko sa'yo na tayo ay naglalaro. Naalala ko pa nga inilagay ko yan sa loob na yung sombrero. Ito, naalala mo ba ito? Ito yung sulat na binigay mo sa akin nung ikaw ay pumunta sa ibang bansa. Itinago ko ito dahil ito na lang ang natitirang alaala na iniwan mo sa akin nung ikaw ay lumisan. Pamanhin, mahal. Ngunit may gagawin pa ako. Si, mahal ko. Eto ang mga bulaklak. Ialay mo sa piyesta ng Todos los Santos. Paalam, mahal. Nais pa naman sana kita makasama at mahagkan. Ngunit, naiintindihan ko. Paalam, Ibarra. Mangako akong babalik. Adios, amor. Crisostomo, ipasabi kay Anding na ayusin ang aming bahay sa San Diego dahil doon mababakasyon sina Maria at Isabel. Nasusunod na po. Paalam, ako ay tutungo na. Maria, masindi ka ng dalawang kanila bilang panalangin para sa mga manlalakbay. Opo, Papa. Nadaanan niya ang Fabrika de Tabacos. Nahihilo siya sa masamang amoy ng tabako. Ang buong Manila para sa kanya ay walang pinagbago bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon at naalala niya ang turo ng kanyang gurong pari. Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong kalilimutang natatamo lamang ito na may puso. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan, kaya pumaroon ka rin sa kanilang bayan upang tumuklas din ng ginto. Gayunman, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Noong umalis na si Ibarra, nadaraanan ng kalesa ang masayang pook ng Maynila at ang maraming alaala.
Ang kagandahan ng sinog ng araw ay nakapampapawi sa kanyang kahipisang nadarama. Marami siyang nakita na bago lang sa kanyang mga mata. Sa pagmamasid, may napansin siya. Naku, Maria Clara! Ang tagal naman! Tia Isabel, ano ang pakay mo sa pag-alis na ito? Padre Damaso, magandang araw po. Pupunta po kami sa Beaterio. Kukuhanin lamang po namin ang gamit ni Maria Clara. Mga gamit? Tia, ayos na po po, Padre. Baka may sermon pa siyang gagawin at ikinakabisa. O siya, Clarita, tayo na at baka tayo mahuli pa. Ipagkaloob ko sana sa inyo ng may kapal ang pagalang. Nandito po ako para usapin tungkol sa ipinagawa niyo sa akin. Ha? Ano ba yun? Kagabi ay nagsimula kaagad ang labanan. Tila ay nagkakainatan na ang dalawa. At saka isa pa, ang isang anak ni Kapitan Tago na nag-aral sa ating mga hermana ay may magpapangasawa na ni Ibarra. Hays, wala pa lang. Lagi na lang mainit ng ulo ni Padre Damaso sa mga Ibarra. Malaking kaguluhan ito. Naiwasan natin sana ito kung nagsumabuni ka sa akin at di nagsinungaling. Binabalaan kita, Santiago. Alagatain mo, huwag gumawa na kahit anong kabalbalan pa. Kung nakinig lang sana ang anak mo sa mga payo sa mga ninong niya, ay maiwasan sana natin ang mga kaganapan ito. Pamanhin, Padre. Sa gawing kanluran sa gitna ng mga palayan, hindi ang bayan ng mga buhay. Naroon ang bayan ng mga patay. Ang daan papunta doon ay makipot na landas na malikabok kung tag-init at mapamamangkaan kung tag-ulan. Sa gitna ng malaking bakuran na iyon ay may nakatayong isang malaking krus. Ito ay mayroong nakatungtong na bato at nakatitik ang inre sa isang kuping lata na niluma na ng panahon. Masukal ang kabuuan ng libingan. Hindi ba kaya mas mainam na sa ibang lugar na kayo bukay? Bago pa ito! Napakaselan mo naman. Manunod ka ba na tribal? Buti hindi kita sinama nung hinukay ko ang bangkay na 2 araw pa lang nilibing. Madilim, umuulan, napakamalas talaga, napatay pa aking ilawan. Bakit mo pa kasi hinukay sa libingan? Aba malay ko, inutusan lamang ako. Sino ang nag-utos sa iyo? Malamang, yung hindi kong taong natatanggihin. Si Malaking Kura. Manhin mga Ginoo. Ngunit alam niyo ba, ang kinaroroonan sa isang maganda't maputing bungo na parang laman ng nyog at buong buo ng ngipin? Inilagay ko yun sa paraanan ng krus sa ilalim ng dahon na yun. Ibibigay ko ito sa iyo kapag itulungan mo sa akin kung saan yung hinahanap ko. Naganap ang matandang lalaki ng bungo ng asawa niya, pero sinabi ng sepulturero na hindi niya alam kung nasaan. Inalok siya ng sepulturero ng iba, pero nagalit ang matandang lalaki. Sinabi niyang hindi naintindihan ng sepulturero ang halaga ng nawawala. Inalintulad pa niya ito sa libingan na hindi alam ang halaga ng inilibing. Sigot ng sepulturero, wala siyang pakialam sa mga patay. Galit na sinabi ng matandang lalaki na maghukay siya at umalis siya. Iniwan ang sepulturero na nakatayo. Hindi alam ang susunod na gagawin. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsahan ng mga tao. Nang lumabas ang matanda, ay siya namang paghinto sa tapat ng pintuan ang isang sasakyang wari galing sa mahabang paglalakbay. Bumaba ng sasakyan si Ibarra at sumunod ang matandang katulong. Naaalala kung may isang bato sa tabi. Ang libingan ay may kaiklian ng kaunti. May sakit noon ang sepulturero kaya't isang magsasaka pa ang humukay. Itanong kaya natin kanina. Magandang araw
Mga Vincent, masasabi niyo po ba sa amin kung alin ang libing na may isang krus doon? Krus na malaki. Oo nga, malaki. Krus? Isang krus na may labor at pinanatalian ng lintok? Iyon nga. May mga bulaklak pa iyon, mga jelpa, sampaga at pansemento. Mari mo ba ang ituro sa amin kung asan ang krus ang aling libingan? Krus? Ang krus ay sinunog ko na. Ano sinunog? Tusan ako kami. Sino? Sino ang nag-uutos? Ang malaking kura. Ay, yung kura? Sino ang tinutukoy niyo? Si Padre Garonte. Ngunit, mari niyo bang masabi sa amin kung nasan ang libingan? Ay, wala na rin yan. Ano? Isang linggo pa lamang ho, nung ipinalipat ko sa kanya yung isang babae. Nga, ilang buwan nang inukay ko muli. Inutusan ko sa akin na ng malaking kura para dalhin ito sa libingan ng mga insik. Pero dahil umulan at mabigat ang bangkay. Anong ginawa mo? Huwag kayong magaling, Ginoo. Hindi ko nilibing ang bangkay kasama ang mga insik sapagkat abig yung sarili mas mabuti na lamang nang lununan ang kaysa sa makasama ng mga insik. Kaya't hinihagis ko na lang sa lawa. Itinulak ni Ibarra ang sepulturero na may bahid ng galit. Siya ay nanginginig na parang bulkang sasabog sa halong-halong emosyon na nadarama. Nabalisa ito sa paglalakad. Pinagtis niya ang bayan at pumunta sa dakong labas nito. Ang lugar na kinatatayuan ng matandang bahay na may ilang taon nang hindi niya natutuntungan. Anong ginawa mo sa aking ama? Sagutin mo ako, ano ang ginawa mo sa kawawa kong ama? Wala akong ginawang anuman sa iyong ama. Wala nga. Pinatutunayan ko sa inyo. Ang gumawa aking inalinhan na si Padre Damaso. Don Anastasio na kung tawagay Piloso Potasio ay kinikilalang pinakamatalino sa Santiago. Dati siyang nag-aaral ng pilosopiya, ngunit pinahinto ng kanyang ina sa takot na baka'y makalimutan na nito ang Diyos. Pinapili si Tasio ng kanyang ina kung papapari ba ang nais nitong tahakin na landas o ang iwan na eskwelahan ng San Jose. Noong kapanahunan na iyon ay may minamahal siya, kaya tag-asawa si Piloso Potasio. Pero wala pang isang taon ay nabalo na ito at naulila pa. Para maiwasan ang kalungkutan, katamaran at pagsasabong, ang mga libro ang napagbalingan niya ng libangan. Nahiligan niya ang pagbabasa ng libro at sinimulan siyang tawaging Piloso Potasio ng mga may pinag-aralan. Pero para sa masa na kulang sa edukasyon, siya lamang si Tandang Tasio, ang baliw. Nagpapadya ang unos. Ngunit masaya pa rin si Piloso Potasio. Hiling niyang magkadilubyo upang malinis ang sangkatauhan. Oh, Piloso Potasio! Bakit? Ang saya-saya mo ngayon. Tuwi na po, Ginoong Kapitan. Saya ako, subalit may sa akong pag-asa. Asa po ka, Ginoo? Ano pong klaseng pag-asa ito? Ang unos. Ang unos? Nais niyo bang maligo, Ginoo? Maligo? Hindi masama yun. Kung ganun pa man, kung maliligo naman ako, di okay lang. Subalit, hindi yun ang hihintay ko. Kung gayoy, ano po ito? Isang lintik na pagpapatay ng isang tao at pagkakasunog ng buhay. Hingin niyo bang umapaw ng tubig ang buong mundo? Narapat sa ating lahat, pati sa iyo at sa akin. Kayo, Ginoong Kapitan, ay di na nakikinig sa akin gaya nila. Natawayan niyo lang ako. Sobrang pangaani ang tumugtog ng kampana sa pag bumabagyo. Jesus Maria y Jose, Santa Barbara Bendita, sana kami ay iyong gabayan at ang buong San Diego. Nakita ni Tasio sina Basilio at Crispin, kaya agad siya lumapit. Sasama ba kayo sa akin? Pinaghanda kayo ng masarap na punan ng inyong ina, sabi ni Tasio. Sumagot si Basilio, patawad po, Ginoo. Pero hindi po kami pinapayagan sa kristan hanggat hindi po tumugtog ang ikawalo. Hinihintay din po namin ang sako namin para maihandog kami sa aming ina. Tinanong ni Tasio, saan naman kayo pupunta ngayon? Sagot Crispin, sa kampanarya po para magtunog para sa mga kaluluwa. Nagbabala si Tasio, mag-ingat kayo. Huwag kayong lalapit sa mga kapana habang dumadaan ang unos. Tapos agad silang umalis.
Ginoong Tasyo, nakikita mo ba si Don Crisostomo Ibarra? Hinahanap niya ang labi ng kanyang ama. Kasakit kapag nalaman niya ang katotohanan. Hindi ba kayo nag-aalala sa mangyayari? Alam nyo, isa ako sa nakalibing kay Don Rafael. Hinarap ko si Kapitan General dahil takot ang lahat. Ang may makapangyarihan ay binanayawala nila ang ginawa sa bangkar ni Don Rafael. Para sa akin, mas mabuting respetuhin ang tao habang buhay pa kaysa patay na. Tungkol sa purgatorio? Hindi maniniwala si Don Anastasio sa purgatorio. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa purgatorio. Ang paniniwala sa purgatorio ay naaka nito ng tao upang magkaroon ng mas mabuti at mas malinis na pamumuhay. Ang masama lang ay ang paggamit ng alagad ng simbahan upang makapanlamang. Crispin, batatin mo ang lubid mo. Magpahinga na kaya tayo! Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatugtog ng kampana! Hindi pa pwede eh. Papagalitan tayo. Oo nga pala. Ano ang sasweldohin mo ngayong buwan? 2 reais ang laban. Bayaran mo lang kayo yung sinabi nila na ninakaw ko na ginto. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa Sakristan Mayor. Ang sinasabi ni na ninakaw mo ay 2 onsa ng ginto. 32 reais yun. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng kura. At lalo na yung Sakristang Mayor. Umuwi ka na lang kahat. Sabihin mo na lang kay Inang na ayaw na natin magsakristan. Total, paniniwalaan ka naman ni Inang. Sabihin mo na, may sakit ako. Kaya, makakauwi na tayo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Crispin. Ang tama sa simbahan. Hoy, Basipulo, hindi ka magmumulta ka ng 2 reales na hindi magunto ang tunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit, huwalin ako ng mga gwardiya. Wala akong pakialam. Ano ka pa? Hindi ka uuwi hanggang hindi mo ibinalik ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Hindi ko naman ninakaw yung ginto! Simbahan, ninakawan ninyo! Tama na! Crispin! Uy, si Basilio! Matutuwa talaga ang anak ko dito. Paborito ni Crispin ang tuyong tawilis at maglalaway talaga si Basilio sa tapang baboy ramo. Itabihin mo na akong sa 1 reales. Baka mahuli ako sa sultada. Inay! Inay! Buksan po rin yung pinto! Aray po! Huwag ka lakaw! Hindi mo ako magnanakaw! Huwag ka na sakazon! Aray! Kaka! Indulgence sa Pinarla ang dahilan kung bakit nahahango ang mga purgatorio sa mga kaluluwa na nagdurusa. Mismo, kaya nga dapat itong maparami. Sapat na ang isa lang. Pag-aaksay ng indulhensya ang ipinababatid mo. Apa! May gulay po ako at prutas para sa kura. Walang gana po, pero pwede po makausap ang kura? May sakit ang kura. Hindi mo siya pwedeng abalahin. Kung ganon, pwede ko bang makausap ang aking anak? Si Crispin ho. Si Crispin? Hindi ba kakauwian niyo sa inyo? Hindi ho siya umuwi. Si Basilio lamang ang nandoon.
Naiwan mo raw siya dito, kaya gusto ko siyang makausap. Nandito nga si Crispin. Ngunit pagkatapos magnakaw ay tumakas din ang batang iyon. Naisuplong na iyon ng mga Guardia Civil. Kaya't anumang pagkakataon ay huliin yun din ang batang iyon. Mukhang mas masahol pang iyong anak kasi sa kanyang ama pagdating sa paggawa ng masama, Sisa. Mag-ama sila. Ganito na lang, kapag ako ang unang magsasalita, ay harap ko ang plano ng ating kalaban. At ang sa atin! Kayong bakalang magharap. Susundin ko ang payo ng mga matanda. Pero, inumungkahi ko ang plano ng ating mga kalaban. Dagdagan ito ng sobra-sobra hanggang ito ay maging nagsuwa-tuwa. Manhimik na kayo. Nandito na si Noong Ibarra at ang buo. Salamat sa pagkakataon ito. May 3,000 piso tayong balak kasusin para sa kapistahan. Balak ko magtayo ng 100 na maghalaga ng 150 piso. Gawin natin 160 piso yan. 200 piso na lang ang dulaan. Komedya din sa tondo. Yung sabi ng direktor. May pitong palabas na komedya na may katumbas na 1,000 na kapagdaan. Ilistad din ang mga kaputok, 1,000 peraso. Ang mahal naman yan! Ipakita natin sa kanila na mayroon tayong mga salapi at marunong din tayong kumastos. Ang mahal naman yan! Hindi pwede yan! Ginaya tayo. Mga Ginoo, tayo na lang ay kumalma. Sapagkat ako naman ay sangayon sa iyong mga suggestion. Ngunit iba ang ibig na kura. Pero ano? Siya ba ang magbayad? Nagbibigay na siya ng kwalta? Ano ang ibig ng kura? Ang ibig ng kura ay 6 na suggestion, 3 sermon, 3 misa, at 1 komedya. Ito ang ibig niya. Ayaw namin yan! Ngunit ito ang ibig ng kura at ako'y nangako na. Eh bakit pa ba tayo nagpulong? Para sa dili ko nga. Sunod na lang tayo. Tayo pulong ng outcontest kung tayo ay nalamag. Sacrifice naman natin ang ating sariling interes para sa bayan. Nasa atin ang pagkakalit. Wala kasi kayo ginawa. Bigyan kayo ng pinulong alitin. Ikaw ba si Sisa? Ina ng mga magnanakaw? Ha? Ano ba nasasabi niyo? Hindi magnanakaw mga anak ko. Mabuti silang tao. Magsasabi ka ng totoo. Kundi, itatali kita sa puno at ipapuputok ang 2 baril. Hindi po talaga. Nasaan yung pera na nakaw ng iyong mga anak? Ilabas mo na! Wala po sa akin. Hindi po sila nanakaw. Pababayaan ka namin kung ibabalik mo ito sa amin. Wala po talagang ninakaw mga anak ko. Hindi po nga yung gawin. Sumama ka sa amin! Parang hawan niyo na! Bigyan niyo kayong konti yun! Diyan ka na mabagay! Mamumulak ka riyan! Kawalan siya at wag nang gambalain. Wala na ipapakain sa iyo ang gobyerno! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Umuwi na kayo, mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Crispin, umuwi ka na! Inang! Nasaan ka na, Ina? Ina? Inang! Basilio.
May dugo. Angin! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Puno! Tanim! Nakita mo ba sila Crispin at Basilio? Crispin! Basilio, sana kayo! Inang, nandito po ako! Inang! Inang! Sana mabuhay mo na paraan na makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Palagi niya akong tinititigan na kapag ako'y kinakausap, meron siya sinasabi na hindi ko naunawaan. Totoo ba? Siyang tunay. Sabi nila Sina at Tanding ay palagi niya akong minamanmanan. Baliw-baliw rin daw. Kung di kumakain, hindi naliligo. Kung nabubuhay sa dilim. Tiyakin mong hindi siya makakasama. Hindi pwede hindi natin niyahan. Alam mo naman ang kabilihan niya dito. At mabuti naman ang kapakitungo niya sa akin. Bayaan mo at hindi natin siya makasama sa bangka. Imbitahin ko kayo sa salo-salo bukas. Saan ito daraos? Sa batisan, malapit sa Balete. Kaya dapat mo umaga at hindi maabutan ng araw. Tinatanggap ko ito upang mapatunayan na hindi ako nagdatan ng sama ng loob. Gabi na at si Ibarra ay nagpaalam ng isang lalaki ang sumalubong sa kanyang daan. No, hindi niyo pa ako kilala. Pero dalawang araw, ito na po kayo, hinahanap. Ang aking manak ay nawawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Tara, ako'y nagbibigay. Kaya sasabihin mo ako ng lahat habang tayo ay naglalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Sige, lakasan niyo pa ng magising ang mga natutulog. Noong kabataan namin, hindi kami ganyan magingay. Hindi rin po kasi kayo gumigising ng maaga. Gaya namin, ni matatanda ay aantukin. Magalit-galitan ka. Huwag mong kausapin para huwag mawili sa masama. Huwag mo namang magpitig. Nagkakamali ka. Gupitan mo. Ang ngibig ay siya dapat sunod. Siyang tunay. Kapag asawa mo na ay walang ibang gagawin. Kung hindi magustuhan lang pag pinaggupitan mo. Malay mo naman sa bagay na yan, bata. Shh, tahimik ka kayo at narito na sila. Tila bigwila ng pulubi. Dito mga babae, dyan lalaki. Mga ginang, huwag kayong malilikot, malulubog tayo. Cross muna tayo. Victoria, umamit ka nga upang maaliw kami. Hindi na po. Ako'y namamalat. Maria? Ang mga awit ko'y malulungkot. Walang problema. Ikantar mo yan. Tamis mabuhay sa sariling bayan. Magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang sabaw ay luto na. Isa na lang Boy! Sino yun? Ang tawag namin sa kanya ay piloto! Diyos ko! Gabayan niyo po sila! Diyos mio! Utang ko sa iyo ang aking buhay! Salamat, kaibigan! Pakangas ka! Sa susunod, huwag mo biruin ang Diyos! Naging masigla silang muli at umuusad sa baybayin na pag-aari ni Ibarra at inihinda ang kanilang pagkain. May sakit ang pari. Inihanda ko sa kanyang ulam, ngunit hindi niya ito kinain. Ani mga aking ibinigay, ngunit dalawa lang kanyang kinain. Di kasi makatulog ng mabuti. Ang mga matay lumalalim at masyadong mapayat na.
Nais ko itong makita, nasundi na hindi ako nakikita. Kung gano'y gusto mong gawin ang ginagawa ng Cora sa iyo? Mag-iingat ka sapagkat ang selos ay nakapangayat ng mata. Hindi naman sa nagsiselos. Nais ko lang itong makita. Iyon nga, selos, pagsiselos. Kung ako may magsiselos, mas mabuting hindi siya nakikita ng iba. Ang mabuti hanapin natin ang pugad at ibigay sa pari upang may magbantay sa atin. Hindi na nga ako sumasampalataya sa pugad ng mga tagap. Saan kayo galing, Padre Cura? Ada pa ho ba kayo? Hindi, ako niligaw lamang. Ang bangka ay walang kasira-sira. Jesus Saramulyo! May alam na ho ba kayo tungkol sa lumapastangan kay Padre Damaso at Ginoong Alperes? Masamang tao, Padre Cura? Oo, yung bumugbog sa kanya sa daan. Jesus ko! Bumugbog kay Padre Damaso? Oo, nakaiga ngayon ang Padre. Ang akala nga namin ay si Elias yung may sala. Anong tapon sa'yo sa putik, Ginoong Alperes? Diyos ko! Pakainin niyo ang babae! Kaawa-awa! Pakainin niyo ang babaeng yun! Dumidilim na! Nawawala ang mga bata! Kaawa-awa! Sino yun? Ang kaawa-awang babae, nasiraan ang isip dahil sa takot na natanggap. May 4 na araw na siyang ganyan. Yun ba ang nangangalang si Sisa? Siyang tunay. Siya ang ina ng mga hinuli ng kawal sa di ko malamang dahilan. Pinalakad sa buong bayan. Pinahiya! Aba, iyan ang ina ng dalawang mo sa Kristan, hindi ba, Padre Cura? Nang nawala ng hinilang man hinanap. Hanapin niyo ang babaeng iyon sapagkat may pinangakuhan ako na tutulong sa pagtuklas sa nangyari ng mga anak niya. Nawawala ang dalawa niyang sa Kristan, Padre Cura. Karambas, Padre Cura. Ano ito? La Rueda de la Fortuna, isang libro na laruan. Hindi niyo ba alam na kasalanan na maniwala sa mga ganito? Mas malalang kasalanan ang magpasya sa bagay na hindi naman sa kanya. Ito ay labag sa may-ari. Alam mo ba pag nanakaw yan, Padre Cura? Ito ay pinagbabawal ng Diyos at ng tao. Mabuti naman ang tumalis ng panuwang katuwang na yon. Walang kikilos na masama, babarilin ang gumalaw. Ano ang gusto ninyo? Ibigay niyo sa amin ang tao na nangangalang Elias. Siya ang naging piloto sa bangkang sinasakyan ninyo. Masamang tao? Nagkakamali ho ata kayo. Hindi po. Si Elias ang sinumbong sa amin dahil sa pagbuhat ng kamay ng isang pari. At ang tinutukoy niyo ay ang piloto? Siya'y tunay na nakapagbalita sa amin na kayo daw ay tumatanggap ng mga sikat na tao sa kasamaan sa inyong kapistahan. Nariyan na pala kayo! Pamanhin kung kayo ay aking abala. Sumusulat lamang ako, Ginoo. Pamamahinga na rin ako. May itatulong ba ako? Malaki po. Pinanghulingan niyo bang iliwanag ang mga hieroglifiko? Hindi. Hindi ako marunong mag-Hebsiyo sapagkat nakakaintindi lang ako ng pag-ibig. Sumusulat ako sa pamamagitan ng hieroglifiko. Sumusulat sa pamamagitan ng hieroglifiko? Bakit? Pag hindi mo nawaan ng mga tao ng panahon na ito sa aking isinulat. Bakit nyo naman sinulat kapag hindi nyo naman nais namin malaman? Para sa ito sa hinaharap sapagkat kapag may nakakaintindi ito ay sunugin ko lamang. Isinulat ko ito upang patunayan na hindi lahat ng tao sa kapanahunan ngayon ay natutulog at walang alam. At anong wika nyo ito isinulat? Sa wika natin, Tagalog. Pamanhin, pumunta ako dito upang kausapin ka sa mahalagang bagay. Kapong hapon. Nahuli na ba yung kaawang-awang tao? Si Elias? Teka, paano mo siya nalaman? Nakita ko sa musa ng graduang sibil. Musa ng gwardyang sibil? Sinong musa? Ang asawa ng Alperes, iyong babae na hindi nyo inaaya sa inyong pista.
si Doña Consolacion. Siya ang nagkalat sa sabing-sabing si Elias ang tumulak sa alperes at nanakit ng padre. Ngayon pagpayo po kayo ng aking ama. Kaya isang kunin ko sa iyo ang plano ko ng magtayo ng paaralan. Sino po ang aking lapitan? Pangarap ko din yan. Pangarap ng isang balyo, ngunit ito lang ang pupaya ko sa iyo. Huwag mo akong tanungin dyan. Sapagkat ikaw ay makapagkalaman na balyo din dahil nakikipag-usap ka sa pilosopitasyon. Ako ay isang balyo sapagkat mas pinili ko timtin ang konting kaligayahan at tumbas ng aking katinuan. Bagay na ninuman ay di maintindihan. Nitawan ko ang aking mga kayamanan, pag-aaral, para lang matawag ako na filosofong tasyon. Balyo, di ba? Ang pangalawang mapapayo ko sa iyo ay kausapin mo ang kura. Mabuti ang iyong payo, ngunit napakahirap gawin. Hindi ko kayang may pagtuloy ang aking balak nang hindi siya magkaroon ng kaunti mang balakid. Hindi kayang maglilakad sa gitna ng lahat ng bagay na mabuti. Sa dahil lang ang katotohanan na hindi kailangan manghiram ng damit sa kamalian. Dahil nga dyan, walang kakagusto sa bad na katotohanan. Iniwala ako sa inyo. Salamat. Hindi nabigo ang pag-asa kong pagpapayuhan ninyo. Ako ang nahihinang. Ngayon, di magpag na ako sa kura. Sana yung bait ito, sapagkat hindi naman lahat ay kagaya ng umisig ng aking ama. Magpapatulong din ako upang matulungan ang Balyos at mga anak nito. Umaasa din ako sa Diyos at sa mga tao. Paalam, ako ay tutungo na. Tumatak, matiganin natin kung paano ihahanay ang kaladahan ng lumulang nagsimula sa libingan. Ang alperes ay tumatanggap ng 50 piso kada gabi. Si Kapitan Tiago naman ay darating na may dalang bangka. Si Kapitan Joaquin naman ay may dalang 18,000. Magkakaroon naman ng liyempo si NC Carlos at magbibigay siya ng 10,000 puhunan. Tila ito'y magiging magandang labanan. O siya, uminom na muna kayo ng maingit at tsokolate. Nga pala, kumusta ang iyong anak at asawa? Mabuti naman, salamat. Si Padre Damaso kuya? Si Padre Damaso ay magsisermon sa umaga. Sa gabi naman ay magbabangka kasama sa akin. Mainam. Kung gayoy, walang panganib. Siyang tunay. Bukod doon, magbibitaw pa si NC Carlos. Dito, yan doon. Bilisan, kailangan matapos ngayon din. Bukas ay hindi na tayo makagawa. Sa ikalawa naman ay araw na ng kapistahan. Sinong arkitekto ang may gawa nito? Kay Inam. Hindi mo ba alam? Imposibleng hindi mo kilala si Juan. Halatang taga-ibang baryo ka. Sa ganang aking kasiya, na ang tatlong mahahabang haligi na magiging tungkolas at pamigil. Aba, kung ganoon kalaki ang ating ilalagay dyan, sigurado ding malaki ang kanilang ikamamangha. Masasabi nilang malaki ang ating pagugugol at paghihirap dyan. Siguraduhin nyo na ang mga letra ay may sulat na mabuti. Mismo, pupunta dito ang alkalde at ang ilang kura. Maaari din dumalo ang kapitan ng rang, kaya't lusayan nyo at kayo'y sabana. At pabigyan kami ng isang pintana, ako malay namin, ngunit tiyak ako na bibigyan kayo ng ginoong ibangan ng dagupal. O siya, ilagay niyo lang sa mesa ang mga bulaklak. Magdadala bukas ang ama ko ng bulaklak ng baino at isang bakol ng sakbagan. Ang akin naman ay magdadala ng isang kariron ng buhangin. Walang bayad. Mga bain ko naman ay nangako ng magbayad ng isang garo. Munting regalo para sa aking pinakamamahal na yun. Salamat, ama. Pangako maalagaan ko itong atos. Ginoo, maniwala ka. San Francisco ang ipapangalan ninyo sa paralan. Siya ay isang mabuting pinta kasi. Kung papangalan nyo lamang ito ng instruksyon primaria, ay wala kayong mapapala. Umuwi ka na maaga. Alam mo na dito paghahaponan si Padre Damaso. Kayo man ay makisalong na sa akin. Gustuhin ko rin naman.
Limit na ko sa mga taong dito, hindi ko kilala. Mukhang anghel. Gusto mo ba sumama sa amin ngayong gabi? Si Padre Damaso ay magdadala ng bangka. Tinamalangkot ata ang padre. Dahil ba sa gastos? Naku, ang mga sakrista naman ang nababayad. Ang bisita ay lagi kumakain sa pangbahay. Sinang! Peste! Umalis ka dyan! Yan ang totoo. 4 na taon siyang may sakit. Hindi malaman kung ano dahil lang. Malapit siya sa libingan ng mga insik nakatira. Napalo siya at pinasunog ang yanto dahil hinawakan niya ang batang nahulog sa taguling. Talaga? Maria! Anong ginagawa mo? Paumanhin. Ito lamang aking may bibigay. Salamat po. Maraming salamat po. Andy, ano ang iyong pakay dito? Mayroon pong ipinadalang liham si Maria Clara sa inyo. Crisostomo, mahigit maghapon ka nang hindi nagpapakita. Narinig kong may kaunti kang sakit. Nagdasal ako ng patungkol sa iyo at nagdirik ng 2 kandila kahit na ang sabi ni tatay ay hindi maluba ang iyong sakit. Isulat mo sa akin kung anong mayroon ka at sasabihin ko kay tatay na dalawin ka. Pinapapunta ko ngayon dyan si Andeng para ipagluto ka ng tsaa. Mahusay siyang magluto at baka nga mas mahusay pa siya kaysa sa katulong mo. Pahabol, kung hindi ka pupunta rito bukas, ay hindi na ako pupunta sa seremonya. Vale. Nagmamahal, Maria Clara. Tasyo, mukhang higit na malungkot kayo ngayon. Ayaw niyo ba maging masaya? Tama, sapagkat magagawa ang pagsasaya hindi sa paggawa ng kabaliwan. Napakaharanya naman, nag-iinom habang alam nyo na may maraming mahihirap na nangailangan ng salapi. Alam ninyong ako'y kaisa sa iyo, Tasyo. Ngunit may mailalaban ba ako sa kura at kapitan? Kung ganun pa man ay mabitaw na kayo sa inyong tungkulin. Tama. Kung ang katungkulan na ito ay isang karangalan, sana di isang pasanin. Kahit 1,000 pa man ito, tayo pa rin ay magbabayad. Ang mga kaluluwa na nakikinig sa sermon ay siyang papunta sa langit. At ang mga kaluluwa naman na nakikinig sa komedya ay siyang papupunta sa impyerno. Huwag kang nilingo sapagkat makakarinig ka ng sermon kahawig Biyernes Santo. Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Espiritium tumbunum dideste, qui doceret ius, et mana prohiberesti qui doceret, abore irum, et aquam dideste ies insite. At ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu para magturo sa kanila, at hindi mo inilis ang iyong mana sa kanilang bibig, at binigyan mo pa sila ng tubig para sa kanilang pagkauhaw. Ang hindi sumasampalataya ay pinarusahan sa pamamagitan ng piitan. Kaya dapat iyong iwasan ang mga babae at upang malipol ang masasamang binhi. Ang wika ni Jesus, kung kayo ay may isang bahagi ng katawan na umaakay sa inyo sa pagkakasala, ay putulin niyon at tapon sa apoy. Ngunit ngayon, kapag nakakasalubong na ang pari, ay nag-aalis na lamang ng sobrero. At bilang pagbati ng magandang araw po manong, ang mahiyabang na estudyante na nakapag-aral na lamang sa Europa o sa Manila ay nakikipagkamay na lamang sa pari. Tandaan ninyo, malapit na ang dilubyo ayon sa hula ng mga banal. Uulan ng apoy, bato at abo. Paparusahan ang mga palalo. Sila ay inyong lalayuan sapagkat sila ay skumulgado.
Ginoo, mag-ingat ka. Ikaw? Sa pagbasbas ng mura, huwag kang naling sa akin. Huwag kang mapanaog sa buhay. At huwag kang lalapit sa bato. Sapagkat ito ang katumbas ng iyong buhay. Kanino ninyo natutunan ang dunong sa makinaryo? Ako ay natuto sa aking ama at siya'y natuto kay Crisostomo Ibarra. Hindi ko alam na si Don Saturnino. Siya higit na marunong. Marunong siyang mamalo, marunong siyang magpagising sa mga natulog, at marunong din siyang magpatulog sa mga gising. Ang mga natuto ko sa kanya ay makikita mo balang araw. Ginoo, may taga-bukid po na nais makausap sa iyo. Ginoo, kayo yung lumikta sa akin, kaya makiutang ako ng loob sa iyo muli. Kapag hinanap na makapangyarihan na linaw ng hiwaging ito, pinagkausap ko sa inyo, ipaglihim ko kung ano at talaga ang totoo. Kayo mo pabahala. Kayo hindi ko ay padarakit. Kahit na alam ko kayo isinagasi. Meron pa ba kayo na isisabi? Ginoo, para kayo ay makaligtas, dapat akalain ninyong kalaban na wala kayong alam. Aking mga kalaban? Meron ba akong mga kalaban? Mahirap man ito sabihin, pero meron kayong kalaban sa baba at itaas, Ginoo. Hindi kayo piloto, hindi taga-bukid. May isa akong nabatid, ang namatay. Nalaman ko kagabi na ang taong ito ay iniisip ka ng masama. Dala na akong hinala, ipinaglihim ko agad sa iyo. Buhay ng sana ito, maaaring may bungkal pa ang ibang mga lihim. Ang katarungan ay bulag, at sa kalipabuhay ay maaaring pakawalan. Sala ng bulag. Ang hukuman, ang Diyos na umatol sa kanya. Ang Diyos ang makapangyarihan. Hukuman man. Kayo ang... Oo, nakita ko niya pa ka na. Kaya pagtangkay ka, hinawakan ko ang nangyari sa gustuhan ng Diyos. Kaya hindi dapat tangkain, hindi naman aslaw sa kanyang makapangyarihan. Nga Ginoo, alis na ako. Kailan kita muli magkikita? Kung kailan man na kailangan niyo, ay pagkakautang pa rin ako sa iyo. Kapitan, may ulat po na dumating para sa iyo. Mga Ginoo, darating na ang general at paumunlakan ang aking tahanan. Matagal ko nang nalaman ang bagay na yan. Ngunit parang nag-aalinlangan. Alam po ba na inyong kamahalan kung gaano itatagal ng Kapitan General? Hindi ko matitiyak. Mahilig ang general sa mga biglaang pasya. Ngunit siya ay darating sa ika-4 na hapon, kaya tayo'y magsikain muna. Napansin kong wala rito ang ating dakilang predikador. Baka napagod. Napapagod? Patang-pata at durog ang katawan yun. Yan ang karaniwang sinasabi to. Nako, ang sermong iyon. Isang sermon dakilang mahusay, mainam malalim. Para magpasalita ng ganyang kahaba, kailangan ng isang bagang katulad ng sa kanya. At ang kagaangang bigkas. Alam niyo ba na ang kusinera ni Ginoong Ibarra ay ang siyang pinakamagaling sa buong lalawigan? Siyang tunay. Ngunit ang katabi ni Ginoong Ibarra ay ayaw magpa-unlock sa pagkain. Padre Cura, hilay napapansin ko na sa buong maghapon ay kayo'y walang iniimik at palagi na lang nag-iisip. Ang Ginoong Alkalde ay maraming napapansin. Yun lamang aking ugali. Mas gugustuhin ko pang makinig kaysa magsalita. Kailanman hangad niyong manalo, hindi matalo. Mahal na Cura. Hindi kailanman ako naging kaibigan ng iyong ama. Meron ba kayong pinag-uusapan? Ituloy ninyo. Hindi na, Padre. Nagtatalumpian, tinukoy lamang Ibarra ang kanyang arkitekto nang kayo ay... Wala akong muwang sa arkitektura. Ngunit pinagtatawanan ko lamang arkitekto. Lalo namang nangilangan dito. Pero bakit kailangan pa tayo magsayang para dyan? Ako na nga ang gumuhit ng sibahan, ngunit kay ayos naman ito. Ngunit kailangan pa rin ng isang perito ang isa eskwela. Pirito, di piritas. Kailangan higitan pa sa kamanganak sa Indio. Wala silang alam dyan. Pero dapat po ninyo ito itansyahin. Nakagawa ng isang ampunan ng isang uldog namin. Ang pinakabatingol,
8 kwalta lamang ang sinasahod niyan. 8 kwalta lamang? Mukhang hindi naman po pwede yan. Ang Indio ay kilala na ninyo. Matuto lamang na bagya ay ituturing ng tutor. Lalo na kapag nakapunta sa Espanya. Padre, hintayin mo. Diyos ang makapangyayari. At upang wag natin makita ang kahinatnan, ay kailangan natin maging bulag. Ito na, Padre! Ang mga taong sukap ay namamatay naman sa bilangguan. Diyos ko, Ibarra! Ginoong Ibarra! Ibarra, huwag kayong lumapit! Diyos ko, Ibarra! Ginoong Ibarra! Diyos ko! Nakita mo na? Narinig mo ang katahimikan? Gampon ng isang Diyos ang kapayapaan! Hindi mo ata nalaman ang kalagahan ng isang ama! Lumayo kayo! Ibarra! Nagdako pa kayo marungisan ang masamang dugo ang aking kamay! Inalipos na ang aking ama! Siniraan! Isinigusig! At ginamit ang mga mangmang laban sa kanya! Pati ang kapangyarihan ng isang pare! Gusto mo! Gusto mo! Padre! Madaling kumalat sa bayan ang pangyayari. Iba-ibang balita mabilis na kumalat sa buong bayan ukol sa naganap na pangyayari sa pagitan ni Padre Damaso at Ibarra. Ang iba ay naniniwala na patay na si Padre Damaso. Ang iba naman ay nakala na ang kwadador ang nanakit. Narinig mo pa ang nangyari? Nakakatakot, nakakagulat. Mabuti nga sa kanya. Kanina lang ay mayroon siyang ginawang hindi maganda sa kumbento. Nagsuntukan na sila ng padre sa may simbahan. Mahirap sisin ang sinuman at dahil hindi natin alam kung sino ang may sala. Ngunit kung nakapagtimpi lamang si Ibarra, sana'y ang naganap ay kabaliktaran. Si Padre Damaso ay nag-iisip bata at si Ibarra naman ay nag-iisip matanda. Sa ninyo ay walang saysay, maliban sa dalagang anak ni Kapitan Tiago, na siya ang magiging dahilan sa pagkasira sa binata dahil sa katakutan niya sa kanya. Ang tingin ninyo? Hinintay ko, hindi sila mapabayaan ng bayan. Isipin mo nga ang mga kabutihan na nagawa ni Ibarra at ang kanyang ama. Ngunit, ano magagawa natin mga Ginoo? Alam niyo naman na palagi nasa katwiran ng praile. Laging nasa katwiran sapagkat laging nasa may sinasangayunan. Bigyan natin pansin ang katwiran ng ating sarili, saka tayo mag-usap. Napakainit ninyo sa ulo. Tingnan na lang natin kung hindi kayo mapapahamak kapag bitanigan niyo ang binata. Ang ibig mong sabihin na ang karawagan ay nagsisimula sa paglinggap at nagtatapos sa kahihiyaan. Pupunta niya ako mamaya sa alkalde para sa pagbitayo ng tungkulin. Sawa na ako sa kalagayan ng pakutya-kutya. Wala namang kabutihan itong nagawa sa ibang tao. Gawa na kayo? Ay, ganyan na talaga mga kabataan ngayon. Mamamatay siguro ako sa kasama ng loob kung maintin ang ulo ng aking anak. Ikararangal ko ang mga anak ko kung may pagtatanggol nila ang kanilang magulang na yumao na. Ano ang sabi mo, Kapitana Maria? Ako ay matutuwa. Ano kaya ang mararamdaman mo kung kinukutya ka na ng mga tao at ang iyong anak ay nakayuko lamang? Hindi ko siya bebendisyonan. Hindi yan dapat sabihin ng isang ina. Ngunit, kung ako, paano ko malalaman ng ano ang aking gagawin? Mukhang sa pangyayaring ito ay hindi na talaga matutuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Tinawag na pilibistero si Ginoong Crisostomo Ibarra sa mga paring puti. Masama ba ang tawag niyan? Yan ang pinakamasamang matawag sa isang Kristiyano sa lipunan. Masama pa kaysa sa tarantado at saragote? Kailanman natawag ako niyan. Madami na. Pero hindi man lang sumakit ang aking sikura. Kung ganooy, hindi na sasama kaysa sa Indio na sinasabi ng Alperes. Tahan na anak ko. Alisin din ang ekskomunsyon. Si Padre Damaso ay hindi naman namatay. Siya lang ay nawalan ng malang tao. Tumigil ka nga naman, gagawa ako ng paraan upang magkausap kayo. Mapapatawad naman ang lahat. Sabihin lamang sa kura. Ano, Tiago? Alang-alang sa Diyos, magsalita ka. Ano ang nangyari? Ano pa? Kundi iya ang aking kinakatakutan. Ang kansaunduan ng pag-iisang dibdib ni na Ibarra at Maria Clara ay pinapasaran ni Padre Damaso. Kung hindi, ay mapaparusahan ako. Hindi lamang dito, pati na din sa kabilang buhay. Pinagwikaan din ako ni Padre Sibilan ng ganyan. Tapat ko sa kanila na ako ay may utang kay Ibarra na 50,000 piso. Ngunit, alin daw ang mas malaga sa akin? 50,000 piso o ang aking buhay at kaluluwa? Anak ko, huwag ka nang umiiyak. Ang iyong ina, umiiyak lamang kung naglilihi. Hayaan mo, si Padre Damaso may sinabi sa akin. Ang kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya at ito'y inihahanda na maging katipon mo. Ikaw ba ay nahihibang na? Akala mo ba'y magagawa yan ang anak mo na para bang nagpapalit ng damit? Yan ang nasa loob ko. Mayaman si Crisostomo Ibarra, samantalang ang mga Kastila napapakasalaman dahil sa pera.
Ngunit wala akong magagawa. Ako'y kanilang titikisin at binantaan pa nila ako ng isa pang diskomunyon. Pero wala kang ginawang tama kundi saktan ng iyong anak. Di ba kaibigan mo ang arsobispo? Bakit hindi mo siya sulatan? Pinagawa ang arsobispo, kundi ang sumunod sa mga prale. Tana Maria, ang iyong kasawian ay wala sa akin. Maaari ka pa makahanap ng magaganda mapangasawa. Ngunit ako, mawawalan ako ng 50,000 piso. Tuloy po kayo, General. Maria, nais kang makita ng Kapitan General. Pakisabi na lang po ako'y nasakit. Marahil ipagtutugtugin na ako ng piano at papaawitin ka. Nakapangako na iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Kinagabihan ay nilabas sa simbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umalingaw ng mga dopikal na mga kampana. Sa lansangan, abalang-abalang pagpapatabi ng mga Guardia Civil na nangunguna sa puluto ng Kapitan General na kasama ang mga gagawad, si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alperes at si Ibarra. Ang kapitan sa bayan ay nagpapatayo ng isang kubol sa harapan ng kanyang bahay upang doon bigkasin ang isang luwa o papuri sa Santong Pintakasi. Ang mga alkwasil at mga tinente ay paruot parito sa mga hanay ng mga nag-iilaw upang ingatan di maputol at may tulak ang mga tao. At upang masunod ito ay ginagamitan ang kanilang mga baras na ang palong binibigay ng sapat na lakas ng may taglay, kaluluwa't hatid at karangalan. Ginoong Alkalde, ang pamamalo na iyon ay parusa ba sa mga may kasalanan o hangad lamang na ikaw ay makapagpalo? Makatwira ng iyong tanong. Ang ugali ito ay makahayop sa buong lalawiganin, kaya't dapat itong ipagbabawal. Puedes veritas por sima Dios, puedes veritas es vercueades. Ama namin, nasa langit ka, bigyan mo kami ng ilaw. Santisimo, Santisimo Sacramento del Altar. Ano ba't itatala dito ang wikang Latin, Tagalog at Kastila na tula na pinaghihirapan ng kapitan ng bayan? Nang gabing yon, ang senyora ng alperes ay tila nag-aantok na nakahili sa silyong malaki, ni hindi dinungaw malaki niyang mukha sa nagdaang prosesyon. Nakikita sana ang mamintag na ugat sa kanyang noo, ang maitim at kulay talong niyang labi na laging nakasapalpal sa tabako at kanyang minggiting paningin. Ang kagayakan ay napakapangit. Ang tanging palamuti isang panyo na katali sa ulo, ang baroy planela ay bughat pang ibabaw sa isang sayang kumupas na naglalarawan ng mga yayat at pipihita na ikinukuyakoy madalas. Nang umagang yon ay di pinapayagan ang senyorang sumimba dahil sa ayaw ng kanyang sawa. Kinahihiya ng kanyang sawang katawa-tawan niyang pananamit, bukod pa sa amoy niyang tulad ng kasuyo sa Guardia Civil. Ang di pagpapayag ng alperes ay sinamahan pa ng ilang tungayong. Kaya nag-iisip ng malalim ang senyora kung paano siya makakapaghiganti. Wala kang kwenta. Sabi mo kahapon makabago, pero ngayon mukha na makaluma. Sabihin mo, Pilipinas. Hindi nga ako makaluma. Ano ka ba? Hindi na malaga. Sabihin mo, Pilipinas. Hindi nga ako isang makalumang kasangkapan. Hindi mo ba naiintindihan yun? Sasabihin mo, o hagisan kita. Donya, nandito na pa ang baliw. Kita, papasukin mo. Asistente, sabihan mo nga sa babaitang yan na umawit sa wikang Tagalog, hindi kasi marunong magkastila. Baliw, umawit ka raw! Itigil mo nga yan! Ako'y nalulungkot! Marunong ka ba ng
lang yan? Abay, oo, malamang. Ako ay taga-Pilipinas. Pilipinas! Ang baliw mo. Betay! Vita, baila, baila! Sige pa, baila, baila! Paumanhin po, Ginoo, kung ikaw ay aking gagambalain, ngunit may taga-bukid na dumating. Patuloyin mo. O kayo pala, pamanhin kung hindi ko kayo napansin. May ginagawa lamang ako na eksperimento. Pamanhin, Ginoo, kung ikaw aking nagambala. Pagbatid ko lamang na ako'y pupunta sa Batangas bukas. At baka meron kayong ipadala sa akin o ano. At meron din akong iulat sa inyo sa mga balita. Anak, ng tiyago ay masikit, Ginoo. Pero huwag kayong mangalala, hindi ito malubha. At ano ang dinaramdam? Lagnat, Ginoo. Ikaw may pag-uutos pa. Maraming salamat. Ipagdadarasal ko kayo sa iyong paglalakbay. Ay, Ginoo, meron ako akong ikwento sa iyo. Naalala ko pa na merong magkakapatid na tumulong sa akin sa Kilusan. Ang kanilang ama ay namatay dahil ito ay inabuso ng Guardia Civil. Sila yung tumulong sa akin upang patamihitin ang mga gulo kahapon. At ang mga kapatid na iyan na ang ama ay namamatay sa bubog ay mamamatay din katulad ng kanilang ama. Ginoo. Ako ay tutungo na. Ako ano pasakit sa kanya. Ginoo! Ginoo! Ano ang nais niyo? Ang pangalan ko po ay Lucas. Ako po ang kapatid ng namatay kahapon. Nais ko lang ho malaman kung magkano ang ibibigay mo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Mamayang hapon na natin yan pag-usapan. Nagmadali ako. Wala! Umalik lamang kayo ngayong hapon. May puntahan pa akong taong may sakit. Dahil lang sa may sakit, pababayaan mo na ang mga patay. Huwag niyo akong pilitin na magalit. Napagkikilalang ikaw ang apo nang nagbilad sa araw sa aking ama. Ngunit kung mabuti ang ibibigay mo, marahil magiging magkaibigan tayo. Ano sa akala mo, Isabel? Maglimos kaya ako sa Cruzato na San? Na malaki doon o sa matao? Doon naman ay napapawis. Lumalaki. Ang paglaki ay higit pa sa nagpapawis. Tunay nga, pero mas mainam kung ang dalawa na lang ang aking limusan para mapabilis ang pagaling ng aking anak. Kilala ba ninyo si Dr. Espadanya? Hindi. Ang tanging alam ko lang ay ang mahal kong sumingil. Kung gano'n, ay dapat maging mahusay. Ang bumuta sa tiyan ni Aling Maria kung sumingil, kaya marunong. Hangal, hindi lahat ng mahal kong sumingil ay marunong. Si Dr. Guevara nga, hindi ba siya ang dahilan bakit kaputo ng isang ulo ng isang sanggol? 50 piso ang siningil. Anong malay mo? Anong malay ko? Ang asawa niyan, nawalan niyan siya ng bahay dahil pinilit siya magbayad ng utang, ani Algar. Malaman, ang tatay ko ang nagpautang sa kanya upang makapunta sa Santa Cruz. Napakapangit ng bahay ng mga Indyong ito. Kailangan bang maging Indyo para makatira riyan? Mga walang pinag-aralan. Kailangan bang baluin para may bigay ganang? At kung bubuhatin ko ito ng kamay? Hindi ka pa lalaki, Tiborcio. Pero pilay ako. Bumalik na nga tayo sa bahay. Don Alfredo, ang Tiborcio. Hindi dapat ang magsasakal pero sa lamay. Hindi ka marunong tumayo sa iyong katayuan, Tiborcio. Pero siya ang dito. Ano ba tayo? Isang inyo? Na mga apas lupa? Ano? Mayroon kayo, Donya? Sabi niyo ba sa akin, senyora, kung bakit niyo ako hinihinan ng pagganyan? Bakit ba'y naiingit ka sa akin?
dentro de 3 días espero saber de ti si ya te ha matado el pares. Hotel, no quiero que pase un día más que ese animal tenga su castigo si pasa esta plazo. Yo no les desafío. Hasala, digo Don Santiago que jamás feste secretario ni dalabas bromas a canobas ni vías de Golgorio con el general Don Arsenio Martínez le digo Clarita que bota es bola y no te doy ni un cuarto más si le desafías. Te prometo todo la que quieras con que a ver si le diza. Fías te provengo cueno hay cucas y motivos. Tu prima cuete quiero decorar con Victorina de los Reyes de Espadaña. Paano? Baka salubungin ako ng pandarahas. Baka makarap ko ay ang asawa. Hindi! Ito ang buong tapang ng labanat, ang nagputos sa samahan na tumakas. Iginanti lang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Sino ang inyong makasabot? Dalhin yan sa mga bangkay. Tapos patay na, 3, 2, 1, go! Ina! Ina ko! Tinatawag kita! Krisosto mo, ikaw ba yan? Maria, iniligtas ako ni Elias. Dumaan lamang ang binata na aking kinaroroonan. Ngunit ako ang nagkulang ng sinumpaan. Magpapaalam na ako, Maria. May nais ka pa bang sabihin? Paniwala ang ikay aking mahal. Sumang-ayon lamang ako sa kasal sa alang-alang na aking yumaong ina at nais ng aking papang. Ika'y isang anghel, ika'y aking paniniwalaan. Kung ganon, ano ang iyong binabalak? Hindi ko alam, subalit hindi ako magiging kanino. Si Linares ay dumalaw sa Kapitan General at si Ibarra mismo ay isang pilibustero. Ano mga balita tungkol sa General kay Ibarra? Si Linares ay malihim at totoong mapalad dito si Clarita. Salamat po sa pagbisita. Kami po ay maayos naman. Dumalaw ako dito sa inyo upang siguraduhin kayo ay ligtas. Mawalang galang na po. Ako po muna ay aalis. May gagawin po ako. Kamusta na iyong plano sa pagpakasal kay Maria Clara? May paghahanda ba? Buon na ang aking desisyon na sila ay mapapakasal. Mawalang galang na po. Ako po muna ay aalis. May gagawin po ako. Ikakasal na daw si Maria Clara. Patid ko ito daw sa kayamanan. Datapwat, tinig ko ito'y dahil ibibitay na ang kanyang dating nobyo. May ideya ba kayo kung anong gagawin kay Ibarra? Siya ay dapat bitayin. Datapwat si Ibarra ay patatapon lamang mga Ginoo. Maging maganda ang kinabukasan ni Clarita. Ikaw ba ay aking nagulat? May sakit ka ba? Okay ka lang ba? Ba't parang namumutla at nanginginig ka? Wala ka na bang tiwala sa inaama mo? Kung tunay na ikaw ay may paki sa akin, sirain mo ang aking kasal. Nung siya'y buhay pa, iniisip kong magtanan pagkatapos. Ang ama ko ay walang gagawin kundi ang pagkikipag-anak. Ngayon siya'y patay na. Alin sa dalawa, ang kumbento o ang ibingan? Ganun na ba kalaki ang pag-ibig mo para sa kanya? Anak, huwag naman ganun. Ginagawa ko na ito para sa sayo. Desha, sila, ay hadlang sa mga kasiyahan mo. Kung tunay na ako ay iyong mahal, huwag niyo akong gawing sawing palad. Ngayon siya'y patay na. Gusto ko na lamang magbunga. Nahihibang ka na ba, Maria? Hindi ko gusto na maging asawa mo si Crisostomo.
ikaw ay makakausa din, Maria, anak ko. At muling iibig. At ang lalaking iyon ay yung asawa na si Linares. Ang ubento o ang kamatayan? Maria! Kamatayan? Ibig mo ba munga? Magbunga ka! Ayoko mamatay ka! Inay! Inay! Ina! 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 Inay! 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 Ikaw ba yung anak niya? Paumanhin, pero hindi ko kayo matutulungan. Ako'y mahina at maraming sugat. Nais kong maghukay ka sa punuan. At pag makita kang ginto, iyon ay para sa iyo lamang. Mag-aral ka.